Hello guys, good day sa inyo. Guys, meron tayong gagawin ngayon yung laptop ni Sir. So, noong una black screen to, ngayon blue screen naman. Ngayon tatry natin siyang i-on. Ito. So, yan. Halos blue screen lang siya. So ngayon, kanina pa namin hinihintay na mag-on siya, wala pa rin OS. So gagawin natin ngayon, re-repair na natin siya. Ayan. So power off. Tapos binuksan na rin namin to. So ayan. So gagawin ko niyan, dahil yung isang nagbibigay ng ano sa kanya, graphics niya, itong processor niya. So gagawin natin, iinitin natin to. Ayan, meron siyang tatlong screw, 1, 2, 3. So, minsan nangyayari yan sa minsan tagal na ng mga laptop. Kaya minsan hindi na gano'ng nagdidikit yung processor nito dito sa mismong board niya. So, yan. Tapos lilinisin natin. Ito guys, kung nakikita nyo, ito yung graphics processor niya. So, magkasama na sila. So ngayon gagawin natin, iinitin natin ito ng hot air. So lalagyan muna natin siya dito ng flux para lumambot, madikit niya ulit yung mismong processor niya sa board. So ito pala si Sir, pinapanood tayo habang so nabitin daw siya dito sa laptop niya, dapat gagamitin niya, nag black screen siya, ay nag blue screen siya. So, ito, lalagyan na natin siya ng flux. So, ito guys, kaya shortcut ko na yung paggawa dahil alam ko na minsan diagnose ng mga laptop. Kaya alam ko kung saan na pupuntahan yung problema niya. So ngayon gagamit tayo ng ito, hot air. Okay. So iinitin natin siya. So ito guys, mga gagawin ko to mga 10 minutes. Forward ko na lang siya mamaya guys. Kaya makikita nyo magic na siya. Ito na guys, medyo palalamigin lang natin ng konti. Kanina kasi ininit natin to. Ito yung nagiging cost nito pag yung mga laptop nyo naglalag siya, nag-overheat o biglang namamatay. So minsan ito yung main problem niya. Kaya ito kasi meron siya mga bola sa ilalim, yung mga lead. Pag hindi na ganun dumidikit sa board niya, so yun ang nagiging cost. Na kaya minsan nag-blue screen siya, black screen siya, o kaya naglalag yung computer nyo, o minsan pag ginagamit nyo bigla siya magsha-shutdown. Nagiging cost din to, halimbawa tuyo yung thermal paste nya, hindi na ganun dumidikit sa heatsink nya, ito. So pag tinapal natin dito to, so matatransfer yung heat niya sa heatsink na yon, tapos pupunta siya sa dulo, tapos i-blow siya ng blower palabas. So pag hindi ganong maandar yon, hindi ganong dumidikit yon, so tendency mag-overheat yung laptop mo. May sensor to na pag sumobrang init siya, shutdown niya mismo yung unit mo. So yun guys, habang pinapalamig natin to, i-forward na natin siya mamaya tapos ito lalagyan natin siya ng bagong thermal, tapos babalik natin siya, tapos sisindi na natin siya ulit guys. Okay, forward ko na lang to mamaya guys ha.
Ito guys, bago natin siya ibalik yung pinaka niya, heatsink niya guys. Lilinisin muna natin siya. So gagamit kayo ng lighter fluid. Tapos i-brush niyo yung gilid na kung saan niyo nilagyan siya ng flux. Para medyo siya, malinis siya guys. Yan. Kaya kasi gumagamit tayo ng lighter fluid pala guys sa mga hindi nakakala. Mas mabilis mag-evaporate yung mga gas. Diba? Yung mga gas na ganito, mabilis na mag-evaporate kasi sa tubig. Tubig kasi, pwedeng panglinis yun. Kaya lang, nag-stay yung tubig. Hindi siya nag-evaporate guys. Kaya, huwag kayong gagamit ng water. So, ayan. Medyo kumintab na siya. Eto, kumintab na. So, ngayon, babalik na natin yung yung heatsink niya. So ngayon guys, ito lilinisin ko muna to ng konti. Ayan. Itong heatsink niya. Tapos maglalagay tayo ng panibago. So gagamitan natin siya ng thermal paste. Dito natin siya lalagyan. So ito. Ayan. Ayan. So, nilagyan na natin siya ng thermal paste. So, yung function kasi ng thermal paste, guys, ito, pag dumikit to sa mismong, heatsink niya, tatransfer niya yung init ng processor papunta sa heatsink. Ayun. So, pag tinransfer niya, dadalo yung init papunta rito, dito sa may heatsink niya, tapos i-blow naman ng blower palabas. Okay? So, ito, ganun to. Ganun yung function ng heatsink guys. Siya yung parang absorber siya ng init. So ito, i-close na natin siya. Yan. Sana magkaroon na siya ng output video guys. So, ayan, intact na sila. So, gagawin natin, papagpag natin ng konti. Hello, ito guys, check na natin siya kung okay na siya. So, ngayon, tapos na natin siyang palamigin to guys. So, palamigin to, tapos nilagyan natin siya ng thermal. So, check na natin siya. Tapos, sasaksak na natin yung power niya. So, ito. So, okay. Magsindi na siya. Yan. Tapos, power on natin siya. So, lilitin ko lang ng konti. So, ayan. Ayun. Ayan, guys. Ayan. Wait tayo. Ayun. Ayun. Glory to God, guys. Ayan. Nagawa na natin siya. So, matutuwa na yung customer natin nito. Ayan, guys. Diba? So, lang. Talaga, kailangan, lang din. Tsaga-tsaga lang din. Tapos huwag kayong magsawang mag-search guys kung halimbawa meron problem yung unit nyo. Magagawa rin basta pagtsagaan nyo lang kung paano ginagawa o tapos meron kayong mga gamit. Okay guys, try kung try natin siyang patayin tapos hindi natin baka mag blue screen na naman siya. So i-off ko lang. So shutdown, yan. So shutdown siya. So yung ilaw niya. So try natin. Okay. So hintayin natin mamatay ito guys, yung kulay blue na to. Ito. Ayun. So tapos try natin ulit. Ayan. So mabilis na siya. Ayan. Okay. Ayun. Ayan.
Ayan guys, okay na siya. Ayan guys, kung nagustuhan nyo yung video natin guys sa paggawa nito, paki-like and subscribe guys. Tapos God bless inyo sa panunod nyo. Until next time ulit, huwag kayong magsawa sa panunod ng channel natin guys, sa munting channel natin, para marami pa kayong matutunan, lalo na kung gusto nyo makaalam ng mga iba't ibang klaseng paggawa ng mga laptop, printer, desktop, o anuman electronic units na kaya natin gawin dito guys. Okay guys, see you. God bless.